tayong tayo at bumasa doon sa Hebrews 11, chapter 11, verse 4. So, ito po yung sinasabi sa Yes, ang basahin natin sa Tagalog. By faith, Abel loved God and better offer than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks, even though he's dead. Basahin natin sa Tagalog. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit sa dakilang handog kaysa Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon pamay o galimay, nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, kasama po ng aming pinag-pray na Bangladesh, North East India, at saka po ng Bhutan, ng Pilipinas, at ng CPTP, at ang CPTP na kanan. Patuloy po kami hinihiling na kami maging bukas ang taina at patuloy na mayroong pananampalataya gumagawa, kumikilos ayon sa inyong kalooban. Una sa mas malalim na kaugnayan at pagkilala sa iyo. Pangalawa upang ang daloy ng kaalaman ito'y maisa buhay namin for your glory and honor. Pagpalain po ang mga misyonero naroon sa mga access restricted areas ng Bangladesh, Northeast India at sa ng Bhutan. Alam namin mag-uusap ka sa mga taong ito na kanilang naabot at ikaw ay patuloy na magtuturo at magiging masunurin ang bawat isa sa kanila. Sumunod sa lahat o sa lahat ng iyong tinuturo at hindi mag-iwan ng mga bagay na gusto nilang para sa kanilang sarili pagtanang at hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, patnubayan mo ang aming pag-aaral sa bagay sa hindi ito patungkol sa pananampalatayang nagbibigay. At alam namin patuloy kang ikilos at gagawa sa aking mga buhay upang kami patuloy na matuto at hindi lang matuto kundi isabuhay ang lahat ng aming natutunan sa iyo ang pabuhay, pagsambat, pagdakila sa ngalan ng iyong nakamasesos ang lahat ng magsabi na Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Ay ito makakapunan. Maraming salamat po. Sino po yung Vice Chance ay nananalangin sa amin na bumiyahe ng papunta ng Hain para sa pagpaparangal ng CTTP Pilera Pastor Efren Pillarina. Sino po yung nananalangin? Marahil doon sa panaklan ito. Pero yung kung kayo nananalangin ng mga alas 7 ng gabi, sino po yung nananalangin ng mga alas 7 ng gabi? Kasi po, nung maganda po yung nangyari, malis po ako sa Las Bañas na 3:15, gumising ako ng 2:30 in the morning at bumiyahe ako sa SBC. At pagkatapos doon ay sumakay sa sasakyan na tila namin kay Pastor JJ at saka po Policarpio. At pagkatapos noon ay sinundo namin si Pastor Jeko, but eventually si Pastor Jan, sila yung sumama sa akin sa pagtungo doon. Tuwa-tuwa po ang bilang ni o asawa, puti ang asawa ni Pastor Efren, si Sister Mercy, at pinaparating niya yung pasasalamat sa inyo. Sino pong kasama namin noong June 4 para bigyan ng parangal? Tumayo nga kayo, yung kasama noong June 4 bilang pagpapahayag ng parangal para kay Efren, Pastor Efren. Hindi na siya, ito po yung mga kapatid natin, palakpakan natin sila. Kasama po sila doon sa session retreat ng Nambalan, ng Mangaldan at saka na Bani. Dalawang church na sa Pangasinan, Bani at Mangaldan. At yung po sa Bani at Mangaldan, yung Nambalan naman ay sa Tarlac natin simbahan. So yung po June 4, ginawa natin yung parangal kasi hindi na nagkaroon ng tribute. Hirap na siyang lumakad, malayo ang lugar for tribute, madig yung simbahan ng CTTP Higuera. Doon nangyari po noon ay
Tumako kami noon pagkatapos nung retreat. June 4 yung tapos ng retreat. At doon, pinarangalan natin si Pastor Efren. At nakatutuwa, na-capture natin ang mga video ng kanyang pagpapahayag. Hamon at saka encouragement sa mga manggagawa ng Diyos, lalo tingit mga kabataan. At sabi niya, ibigay niyo ng buo ang iyong buhay sa Panginoon at di kayo magsisisi. At nakatutuwa, na-capture yun. Lahat ng litratong yun at video ay ibinigay natin sa North Tagalog District dahil magkakaroon sila ng parangal bukas ng gabi. Yun po yung last night, Sunday, Monday, at pagkatapos Tuesday po i-meeting na si Pastor Efren. So, napakaganda itong event and everything. Ngunit dumating kami sa isang matinding pagsubok. Kasi nung nandun na kami sa Balara, Balara po ay biglang sumakit sa pinira ni Pastor Jimmy at talagang sakit na sakit siya at umiiyak. Hindi siya makagalaw. Siya yung nagbabaneho ng sasakyan. Pero ramdam ko po yung mga prayers ninyo at naisip niya po doon sa panahon ng umaga nung gumising ako at nung panahon na yun darating, nagbiyahe papuntang Maynila sa SBC at pagkatapos doon ay dumating sa pagkakataon yun. Pagkatapos namin iatid si Pastor Johnny, pagkatapos po noon ay bigla siyang tumigil. Butit nakakigil. At bigla siyang hirap na hirap at umiiyak, sakit na sakit dito sa kanyang kaliwang kadilingan. Pagkatapos po noon, inilipat namin siya ni Pastor Checo sa likod upang hirap-hirap buhatin, mabigat. Pero naglagit sa likod. At pagkatapos namin, umagulog na po ako dahil ang gusto niya, dalhin siya sa Taguig Medical Center kasi doon siya may HM po. At alam ko naman, medyo may idea ako sa lugar kasi nakakarating na ako dun sa Acacia mo at dun sa lugar kung saan tumitira minsan tumitira sila Pastor Tony John na ating mentor na mula sa Korea. So, tumakbo kami, mabuti hindi ganong traffic. Nakaabot kami doon sa ospital at buhay pa siya. Yun ang mahalaga. At pagkatapos siya na nabigyan ng panulang lunas, hindi ko pa alam ano ang talaga pong naging diagnosis sa kanya, ano nangyari. Sabi ni Bob, posibleng heart attack, posibleng stroke, o ano pa man, ko alam. Pero malagang sama natin siya sa panalangin. At alam natin na pastor niyo kahit 70 years old, kaya pang mahulog ng sasakyan. Pero sabi ko, pagka naman pagpupusina ako, baka mamaya may ritay yung mga driver, baka akala, buli lang na tumatakbo doon. Minsan nagpupusina pero pinagsikapan ko kung makarating at tuloy-tuloy po akong nananalangin kasama ni Pastor Keto upang makarating na maayos po kami doon sa hospital. At hanggang maayos, late na po dito ako nakarating kagabi sa aming tahanan. Pero mahalaga po, ang biyaya ng Diyos tuloy na bumitilos sa ating buhay. Hindi po natin mapapangunahan o ma-outgive ang Panginoon. He can never be outgiven. He gives. Siya po yung bibigay. Kaya po dito ating mensahe din ngayon, faith that gives. Yun po yung mensahe natin gagawin sa buong faith and finances, yung sa buong buwan ng Agosto, naiwan natin yung Laodicea sa unang Sunday ng Agosto. At alam natin, yung 7 simbahan na yun, kung titingnan natin, yung 7 simbahan na walang anumang batik ng pagsasalita o pagtatagbar na pagpapahayag ng Panginoon, alam po yung simbahang punong-puno ng pananampalataya. At yung mga simbahan na may commendation, minsan may review, sa akin those churches are trying to move towards their living the faith that God has given them. Isinasabuhay nila kahit na hindi pa fully manifested yung buong pananampalataya. Pero tandaan natin, yung sa Laodicea, alam natin, yung mga taong naroon,
Binigyan sila ng lahat ng pangangailangan tugon sa kanilang buhay. O minsan may mga hindi binigay sa kanila, pero ang problema sa kanila, wala silang pakinabang. Wala silang pakinabang. Pagka yung faith natin, hindi natin fully surrendered at from God, wala tayong pakinabang. Walang maasahan ang tao sa atin. Pansamantalang ewan, pero magkukulang tayo kasi wala tayong tunay na pananampalataya. At ang napakahalaga, hindi yung laki o liit ng pananampalataya. Hindi yung laki o liit. Kung kailan mo nakasali ang ating pananampalataya sa ating bang sarili, sa iba pang tao, sa ating mga trabaho, o sa Panginoong Diyos, doon po nagkakaroon ng diferensya. Malaki ba pananampalataya kung minsan malaki ang pananampalataya, pero yung pananampalataya malaki sa iyong sarili? Hindi pananampalataya sa Diyos na dapat nag-focus ng ating pananampalataya. Faith and finances. So, magkakaroon tayo ng mga series na ito upang patuloy natin magampanan yung ating nararapat na paglakad at pagpapang ayon sa kalooban ng Diyos. Faith that gives, ito yung para sa atin sa English. Tinatin na natin ito, tayo at English. So ito po yung buong journey natin sa month of August. Iban doon sa unang linggo na patungkol sa Laodicea. So yung una po, August 10, faith that gives, by faith able gave. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, hindi sa sarili, hindi sa iba, by faith in God, able give. August 17, what's in your heart wallet? Ano ang inyong nasa pusong merong pananalapi o yung merong mahihigan? August 24, budgeting with wisdom and freedom from debt, makawala na tayo sa mga utang. August 31, generosity that changes lives. Yung tunay na pagbibigay na nagbabago ng buhay. Yan po yung sa ating for the matter of God. So, sa ating pagpapasa nito, napalik ang ating kaisipan yung sa 2 Corinthians 8, 1-7. Pero ang focus ng ating natandaan, yung faith, verse 5, sabi doon sa English, and ito po yung patungkol sa sulat sa 2 Corinthians ni Apostol Pablo para pang-akit o pang-hikayan doon sa mga Korinto magbigay. At kinuwento niya yung pagbibigay na ginawa ng Macedonian Church. Ang sabi niya, tungkol sa Macedonian Church, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God, also to us. Sabi sa Tagalog, at ito ang hindi tulad ng aming inaasahan. Wala sila, ikaw sila. Talagang bagsak sila, wala silang kahit anong kakayanan para magbigay. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tulad sa aming inaasahan. Wala naman sila. Kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. At tulad sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. So, itong Macedonian churches, hinamon niya ang mga Corinthians, ang 2 Corinthians sa epistles niya. Sabi nga yung Macedonian church, kaya sila nakapagbibigay. Kasi unang binigay na nila yung kanilang sarili. By faith, they gave their full selves to God. At ang sabi doon, at sa amin, sa pamamagitan ng kalooban. Binigay nila yung sarili nila sa mga namumuno sa kanila. Nagtiwala sila sa mga namumuno sa kanila. Dahil pinagtitiwalaan nila ang Diyos. Na kahit sa kanilang kasalatan, tutugon ng Diyos at magpo-provide kung sila'y nagpapahalaga sa pangangailangan ng mga tao doon sa mga lugar ng Jerusalem kung saan naghihirap sa panahon doon. At ang
sabi sa dulo, doon po sa verse 7, ano po? Sabi doon sa dulo 7c, sikapin din ninyo na kayo'y sumagana sa biyayang ito. Hindi sikapin sumagana sa mga bagay. Ang biyaya ng pananampalatayang nagbibigay, yun yung pinakamahalaga. So, tuloy na po natin sa tatong bahagi po yung ating pangalan sa faith that gets si Abel at ang kanyang sakripisyo o alay o worship. Tandaan natin, ito'y patungkol sa worship. Yung pagbibigay is worship. Kung nagbibigay kayo ng tira-tira, is that your worship? It's not your worship. Worship yan. A life principle, how this applies to us. So, si Abel at ang kanyang alay o ang kanyang pagsamba o sakripisyo, ang isang prinsipyo sa buhay o paano ito naangkop sa atin o paano ito magkakapan na natin sa buhay. So, Abel and his sacrifice. Si Abel at ang kanyang alay. Si Abel at ang kanyang worship. Si Abel at ang kanyang sakripisyo. Sabi doon, sa Tagalog, babasahin ito muli, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa Cain. Sa pamamagitan nito, siya'y pinulit bilang matuwid at ang Diyos ang nagpatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga galon. Patay na siya dahil may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Tinignan ko po itong ibig sabihin ng pangalan ng Cain at Abel. Cain, Q-A-Y-I-N, at saka Abel, H-A-B-E-L. Sa Hebrew, Cain at Abel. Ang ibig daw na sabihin ng Cain is to acquire or to possess. Ano po? So, possess something. Yung Hebel, so, kunyari, may tawag kayo itako sa pangalan ng Abel. Ito, wala naman siguro kayo kilala ang pangalan ng Cain. Pero, pero yung Abel, ang ibig sabihin doon, ay breath o hininga o vapor. Or, katulad ng sinasabi sa awit, ito'y breath o walang mabilis. Para pang buhay ni Abel, naging napakabilis. Pero meron pong isang napakagandang katanungan na dinala sa akin ko. Often translated as vain or vanity. Sa Tagalog, sabi doon, ay nanganghiringa, singaw, o dagli or breath na kadalasan sinasabing biglang walang kabuluhan sa kahulugan o pag-ibig walang sama. Tinatanong ko, hindi mo si Abel, pero bakit wala siyang sangka? Kasi sa kaisipang Hebreo, ang pangalan ng isang tao o ang Shem, sa Hebreo, literal na nangangulo ng winangangulo ng hininga o karakter ng tao. Yung pong pangalan ay hininga ng tao o karakter niya. Pero tayo bibigay ng pangalan hindi tama sa ating mga anak. At minsan yung mga pangalan ng lahat, hindi natin maintindihan ng ibig sabihin. Pagka tinignan mo sa mas malalim ako, masama pala yung ibig sabihin. Huwag naman doon sa kalendaryo. Pagkatapos yung nato sa kalendaryo dahil baka santo at santa. Pero ako na pagsikapan natin na bigyan natin ng salita o pangalan maganda mula sa Biblia. Pero maganda niyo po yung mga pangalan niyo na kahit wala po sa Biblia. Katulad ng pangalan ko, Walter, wala po sa Biblia. Pero may pangalawa ang pangalan, Panglo. Akong kwento, bakit nagkaroon ng dalawang pangalan? Itang sinumala ng mga yung tanong ko sa akin. Ito po yung ito yung unang mga anak na sinilang. Ano po? Sa unang mga kagulang. Ito yung mga unang natalang worshiper. Pero si Abel ang natalang unang martyr of faith. Siya yung unang natalang namatay na puno-puno ng pananampalataya sa Diyos. Pagkakaninanampalataya sa Diyos, una lang yung binigay ang buhay sa Panginoon. At pwede na makitid yung buhay ninyo kahit sa ano pang umarag. Ang mahalaga, binigay niyo ang buhay niyo buong-buo sa Panginoon.
So, makikita natin, hindi po katulad ng kwento. Yung kwento po nasa Genesis 4, 1 to 16, ano po yun? Pero pinag-usapan natin yung Hebrew 11, 4 and 5. Ano po? O 4. Eh, doon po sa unang panahon, di ba, meron kayo, sino nakapanood ng Flintstones? Yung mga caveman, ano po, sa kwento ito, pwede sa cave sila nakatira, pero sila sinisado. Hindi po sila nanggaling sa unggoy. Kayo po ba sino po naniniwala kayo galing sa unggoy? Baka po sa ugali natin pareho ng unggoy, pero hindi po tayo galing sa unggoy. We were created in the image and likeness of God. Yung katotohanan. Dahil sa kasalanan, nasira yung imahe ito. Pero nasa ating mga kasuwagsak buong pagkatao natin, mayroong image and likeness of God. At kailangan yun, at yun ay nare-reveal at nangyayari kung tayo nakakilala sa Panginoon. So, kung titingnan natin, at may challenge kasi, ano po, sabi kasi sa Genesis 1 to 8, sabi doon, sa Biblia, God or Adam made love to his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Yun po yung nakuha ko ang isang lalaki. Sabi ng ilang mga nag-guess word, guess, wala kasing pagpumulan eh. Ang guess na sinabi nila, inisip ni Eva na yung pangakong seed na magkakaroon ng kakayanan upang patayin ang si Satanas o yung gumawa ng kasalanan sa mundo, inisip niya marahil, sabi ng ibang nag-guess word na scripture scholar, na ito na yung pinili. Inisip nila, o niya, marami, politikong guesswork yan, na ito yung pinili. Ito yung Mesiyas na pinangako at ipinahayag bago sila itaboy ng Panginoon palabas sa paraiso. So, kung titignan natin, marahil yun yung dahilan bakit ang tingin ni Eva nung binigay at Adan, nung binigay niya ang pangalan na Cain, ay si Cain ang tagapagligtas. Siya yung intercessor, siya yung matipuno, siya yung magaling. Kung titignan natin dalawang mananampalataya, isang galing-galing sa scripture reading and memory verses, pero iba yung ugali. Yung isa, hindi na magaling mag-memorize. Pero yung Word of God is nasa buhay niya. Tahimik, para bang walang magagawa. Pero magtunay ang pananampalataya. Masunurin. Ganon ang Panginoon ko kinabi. At marahil, hindi ganon ang Panginoon ng magulang niya. Marahil, patungkol kay Abel. Dahil parang kung titignan natin, paborito nila marahil. Yung mga paborito niyo, yung hindi niyo tinutusan, yung wala kayong binibigay na tungkulin sa isang mga inyong mga anak, lalakyan, hindi po sanay at handa sa pikat ng buhay sa mundo. Yan yung mga immediately magkakaroon mga thoughts of suicide kasi hindi nahirapan. Maraming yan din yung mayabang na tuwag ni Cain. Ako yun eh. Sabi niya, ako yun. Yung kanyang tinatawag na yung pandaw na siya yung dapat tumanggap ng lahat ng pagpuli at pagpapahalaga. Kaya nang hindi siya pinagpumigyan ng Panginoon doon sa kanyang alay, galit siya sa Diyos. Ano po? Ayun po yun. So, paano sila kilala nila ang Diyos? Kailan sila? At sabi ng maraming scholars, nakikita nila visibly ang Panginoon. At ang sabi ng iba, yung lugar ng kanta, immediately after the flaming swords, para hindi makapasok ang mga tao nito pabalik sa paraiso. Sabi ng iba, scholar,
yung ang lugar ng alayan ay nandoon at marahil doon nagpapakita ang Panginoon sa kanila. Ano, difference is not seen in the upbringing or occupation, but in the sacrifice. Pero pinanggit ko kung sino sa upbringing namin kay Elvin. By guesswork. By guesswork. Kasi sa kanila hindi mahalaga si Abel. Pero at saka kung titignan natin, ano ba yung sakripisyo na ginawa ni Abel? Yung kanyang ilalay, sabi noon, ay yung mga, una kasi tagabukan siya ng lupa. Siya yung nag-take over sa trabaho ni Anak, o siya yung gumala ng natulad ng trabaho ni Anak. Siya kan po agriculturist. Hindi siya tagang-pastor. Siya yung nag-take ng responsibility ni Adan. At yung agriculture, kung titingnan nyo, napakahirap na gawing magtanim dahil lang kinarasyon yung lupa eh. Hindi na magbubunga ng maigi eh. Madaling mag-alaga ng tuba o ng mga hayop. Sabi dito, nag-alaga siya ng tuba pero hindi lang tuba kundi mga hayop. Nag-alaga siya, ano na yung hayop? Mga anak na lang. At inalagaan niya, madali yun. Mas mabigat ang trabaho. Igain. Gigising siya ng maaga, magbibigay siya, maglilinis siya ng mga lugar para makalis ang damo. Kasi marami nga damo. Dahil na kinurse yung ground. So, na-imagine ko, baka kaya matipuno si Cain dahil kahit niyang kumilos, bilis pa rin kumilos. Sige, kapag siguro mahina, dahan-dahan. At parang breath o walang halos sustansya o substance. Pero may pagkakaiba sa kanilang pinigay. So, nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng lupa. Nagdala si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ang taba ng mga iyon ang pinahalaga ng Panginoon si Abel at ang kanyang ito. So, meron kong pagkakaiba sa binigay at sa nagbibigay. Yung binigay at sa nagbibigay. Hindi lang yung binigay. Kahit binigay ay tama, kung yung nagbibigay hindi tama ang puso, wala pa rin. Kung ang motivasyon na nagbibigay, yung bibigyan siya ng Diyos, hindi tamang motivasyon yun. Ayun yung motivasyon hindi puno ng pananampalataya. Pero ano po ba ang worship? Ito na marami. Ito yung lugar ng worship yung sa labas ng paraiso. Must have begun with Adam from the example of God, or at least taught this practice when he killed an animal to make clothes for Adam and Eve. So bago sila palayasin sa paraiso, pumatay ang ating Ama, Diyos Ama, ng isang animal upang kunin ang kanyang tatay para bigyan sila ng saklot sa katawan. At yun daw yung unang sakripisyo. This is a speculative juncture, but it's possible too. So, pananaw lang din yan, hindi pa rin siya proven to be true. So, kung tingnan natin, ang sabi ko doon, yung kanyang pinigay ay bilang worship. So, imagine nyo, pagkatapos ng worship, dahil merong nagpupuyo sa galit, sa natao dito, paglabas ninyo, mayroon po binato o pinupok sa likod na tao. Isang bana ng palataya, baka nga pastor pa eh. Imagine ninyo, pagkatapos ng worship, may murder. Na-imagine ninyo, naglingkod sila sa Panginoon, pero hindi ka pa yung kanilang puso. Yung puso nila. Voluntary, hindi po pinilit si Abel o si Cain. So they were free to the expression of heart of each man. Ito'y pinigyan sila ng pagkakataon. Gawin yung expression of faith. Hindi po, pinakita yung example, pero hindi po siya ipinwesta. Ano po? Kaya yung pagbibigay hindi dapat ipinwesta. It was not because it was a sacrifice of the God. Kahit na napakabanal ng statement na yun. Hindi po in-honor ng Diyos yung binigay ni Abel dahil ito'y sakripisyong may dugo. Ang lahat ng sakripisyo sa Biblia, pagka binanggit, walang dugo.
tatanggalin ng dugo bago ilagay sa hakinan ng alay. Walang dugo. So, hindi po totoong tinanggap kasi may dugo. Ang katunayan, bago ialay, dapat wala ng dugo. Yun po yun. So, sabi mo, pero ito yung sabi, in the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil, as an offering to the Lord, and also brought an offering. So, and Abel also brought an offering, part portion of some of the firstborn of his flock. Hindi po niya tinanggap yung taba. Inalay niya yung pinakamataba na unang mga supli na pwedeng pagmumulan ng marami pang mga tupa. The main source ay inalay niya, kinitil niya yung main source ng kanyang pagkukunan ng mga susunod na kanyang pakinabang at inalay ito sa Panginoon. So, ang sabi doon, hindi lang isang tuba. Ang sabi mo, and some of his firstborn pa. Napakaganda, napakahalaga ng mga kinuha niya, hindi yung tira-tira. Ano po? So, what made adults better? Yung Cain, some of the usual, hindi sinabing kaiba. At ito po yung napaka-katutuhanan. Hindi siya first fruits ng kanyang tao. Na napakaganda. Ito yung pang-karaniwang ari na binigay niya sa Panginoon. Pero siya pa yan, anong kaibahan? The best of the very first fruits. Hindi lang po. Yung po yun. So patitin natin, the faith it took for Abel's sacrifice. So, merong pananampalataya si Abel nung inialay niya yun. Tunay na pananampalataya siya. Kasi hindi natin pilitan, hindi umaangat ng kapalit. By faith, Abel brought God a better offering. Hebrews 11:4. It takes no faith to give God some of our leftovers. Walang pananampalataya. Kung ano yung matira, yun ang bibigyan ko. Yung mga binibigyan. When you give Him the best of the very first of a herd or a crop or a paycheck, not knowing it more will follow, that takes faith. So hindi naman hinihingi yung 100%. Ang minimum requirement niya, 10%. If then ayaw mo ibigay kasi baka magkulang ka. Pagka tumiting si Judith at si Judah at saka Judith. Ano po? So, mahalaga po pang God testified to Abel's righteousness. Imagine mo, sa unang pagpapahayag dito sa Hebrew, nung man of faith, sinong ko lang mo yung binangyay? Si Abel, na ibig sabihin, parang hingan, walang sustansya. Pero may pananampalataya. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Look with favor sa tinanggap. That is, God accepted Abel himself. Hindi lang yung binigay niya. Yung nag-offer, tinanggap, yung in-offer, katanggap-tanggap kasi yung nag-offer. He accepted him as righteous. Paano si Cain? Tinestify ng Panginoon na siya ay unrighteous. Sabi doon, but on Cain, subalit sa Tagalog, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang ito. Ano po? At sabi doon, galit na galit si Cain at nagningit-ngit ang kanyang mukha. Talagang yung mukha, talagang napakaasin na mukha niya. Ano po? Sabi po doon, and his face was downcast. Sabi doon, did not look with favor. Ibig sabihin nun, hindi tinanggap. Kahit na ang laki ng iyong binibigay. Kahit iniisip mo buong buhay mong bigay, pero hindi ka nagmahal, hindi ka nagpatawa, hindi ka nag-disciple at sumunod sa discipleship, hindi, wala kang binigay. It will never be accepted. It will never be accepted because it is without faith. Because it is without faith.
Yung faith, tunay na pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. It still speaks to us. Sabi mo man, patay na siya ng pamay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Imagine mo, sa dami naming mga simbahan, posibleng ngayong araw na ito, pinipreach itong patungkol ni Abel at binabasa at inuunawa ng bawat isa. Abel's act of faith is forever recorded in God's Word and it will speak for eternity. Yung buhay nito, po ba, nag-iiwanan at legacy dito. Ang dali po mawala ang buhay. Ang dali mawala ang buhay. Katulad kagabi, kung saan nakalit nasa MX kami, ang bilis ng takbo at pagkat nawala sa sarili si Pastor Philip. Posibleng wala na kami dito. Baka umiiyak kayo, baka may mga tao na totoo. Pero ang katunayan, pwede anytime wala tayo. Dahil naman ang buhay, patulad ng buhay niya, Ben, para bang higlang naman walang bilis. Kailan pa tayo mag-aayos ng kaunayan sa Panginoon? A life principle, sunod-sunod lang naman ito at tayo matatapos na. The man who lives by faith responds to who God is. Ang taong namumuhay sa pananampalataya tungkol sa Diyos, bilang siyang Diyos, hindi kayo Diyos. Hindi yung gusto niyo masusunod. At minsan ipinipilit niyo yung gusto ninyo para iba ang gusto ng Diyos. Response to who God is, honoring Him as God in what He gives. Tatlong unchangeable principles sa Biblia. We are to give from the first of what God gives us. Pangalawa, we are to give the very best we have. Pagka binigyan nyo na yung buhay nyo, wala na mas mahalaga doon. Bumunin nyo eh. Pero binigyan nyo na ba yung buhay nyo? For a certain portion of your life. At pinangatin nyo ba yung ilang bahagi, hindi nyo magagawa yung kalooban ng Panginoon. Dahil marami tayong dahilan. We are to give proportionately. And throughout the Bible, those who want to give it, starting with at least 10%. Bago pa maisulat ang Ten Commandments ni Moses, noong panahon na si Abraham ay nagtagumpay sa 4 na hari sa kanyang pakipagbata, dumating bigla ang seryoso, dumating si Melchizedek, isang hari ng Salem. At hindi ng hari ng Salem, siya'y preserved at siya'y nagbigay ng blessing kay Abraham. At pagkatapos niyang nagbigay ng blessing, binigay ni Abraham 10% ng lahat ng kanyang property. The poorest countries you will find the poorest giving. Doon sa pinakamahirap na bansa, hirap na hirap sila magbigay. Not just on currency basis, but on a person basis. Tandaan nyo, hindi naman kayo hina ng 10,000 kung ang kita niyo 1,000. Pero kung 100,000 ang kita nyo, 10% ito ang hinihingi na unang kaya ng magbigay. It is possible that there is a correlation between the standards being poor and also being poor givers. Listen to what Malachi says about giving. Ito yung patulong sa Israel. Ang pinapamahayanan nito, Israel, at yung mga tao din nagsasabing may pananampalataya sa Diyos. So, ano po yung mga sinasabi ng Malachi? Ito po yung sinasabi sa Tagalog ko na lang babasahin. Ano po? Sabi ko, oops, wala po. Ito po, yung Malachi. Yung 8, ano po ang sabi? Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng taong Diyos? Hindi, muling pinagnahawan ninyo ako sa panong pamamaraan. Alam ko po ang kwentong ito. Basically, doon sa mga priests, at yung mga nasasakupan ng priests, ang may problema ito, leader ng simbahan, na hindi nagtutulong at hindi sinasakuhan yung magbigay. At hindi niya tiniginan kung nagbibigay ng tama ang kanyang mga nasasakupan. Ano po? Yung po
Mga kaibigan, sabi po noon, sinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Hindi lang yung priest, yung modelo ng priest, ng mga leaders, at saka ng mga tao na sa sabupan. Sumunod, yung verse 10, ano po ang sabi sa 10? Dalhin niyo ng buong ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa mga bagay nito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at bubus ko sa inyo ang masaganang pagpapala. So yun yung sinasabi ng maraming scripture scholars. Kaya iba't na hirap ang ilang mga bansa compared sa bayan ng Israel na hindi din naman kinonsider sa Jesus bilang Mesias. Pero pag sila lumago, ba't sila umunlad? Kasi talagang tapat sila sa pagbabahagi ng pagkikita. Yung pong 11 na nagsabi, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga palang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga basan. At yung verse 12, dahil dito sasabihin ng lahat ng bansa na kayo mapalad sapagkat nakapakainga mahiraan sa inyong lupain. So, God is telling Israel that there is reason they are poor at that time. It is because they dishonor Him in their giving. He promises that if they will reverse this, babaguhin nila ito, He will provide for their needs. This applies to all God's creation or God's children to able to us. Sa dulo, how this applies to us? Paano ito mag-apply sa atin? What to do every time you get paid? Or harvest a crop or have a liter of animals? May na ang problema. Yung hina-harvest niyo, tinga sa inyo eh. Hindi pa kayo nagbibigay. Pero kung meron sa daanan na may mga puno na kung ano man, kita nyo, pero bunga kinuha nyo. Pagkatapos hindi pa nyo ibigay. Hindi naman nga yung pinaghirapan. Ano po? Sabi doon, laro kayo ng anumang tindak mo nasa Panginoon. Pero kung nasa lahat yung inyong mga anak, dapat ialay nyo sa Panginoon. At gawin yung disipulo sila ng Panginoon. At lahat ng inyong magiging kamag-anak dahil sa marriage, gawin niyo rin disipulo ng Panginoon sila sa tulong ng Espiritu Santo. Give God the first of it. Give God the best of it. Start your giving with a person that honors God. And I suggest that is this day. Marami pong mga tao, mas malaki ng isa at kitang-kita nila yung pagpapala ng Diyos. They give 20, they give 30, or even they give themselves 20 and then give God 80%. Kitang-kita yung pagpapala sa kanila. Hindi naman po yun ang hinahangat natin. Pero kitang-kita yung resulta ng pagtatapat sa Panginoon. Conclusion, the person who walks by faith honors God. Yung tunay ba yung pananampalataya mo na bibigay ko. Pero yung iba, sabi, nagbibigay naman namin sa kawang gawa, hindi na kami nagbibigay sa simbahan. Ay, iba po yung sa kawang gawa. Hindi ba pwede nagbigay na kayo sa kawang gawa, nagbigay na kayo sa simbahan. Iba po nito. Hindi po discipleship kung inyong dinadyon, kung gano'n ang inyong Panginoon. The greater the faith, the greater the faith. Basta po yung pananampalataya ng bumbo, bibigyan nga yung buhay 100%. Pagka niretain mo yung certain percentage kahit 1%, you are rebelling against it. Nagre-rebel against it. We are not to test God in some things, but in this, He commands us to test Him. And as promised, God will never fail the test. Hindi po ito yung prosperity church. Ano po? Kung kaya niyong magbigay, ang pinapahayag ko ngayon, sinabi ng Diyos, magbigay. Na may panananggo. Kung ayaw niyo magbigay, malaki kami maganda. Kaya po ang gawin natin ngayon, hindi na tayo mahangang sa pagbibigay. Meron ng mga preaching. At doon na lang po sa likod kung gusto niyo magbigay. Kasi minsan, ang unang kong panahon na ako yung mahangang, may pangmangang, pag ako mahangang, at natin ako sa lapan, bakit dati kumibila? At parang kung kakapalang binibigay. Pagka naman ako si Kuya pang naghamon, parang hindi. Para ang kanilang pagbibigay dahil kay Pastor, mali po yun. Ang pagbibigay dahil sa pagbibigay niyo sa Panginoon.
The person who walks by faith honors God with his life. The greater the faith, the greater the faith. Test nyo ang Panginoon. Pero ito po yung isang bagay na gusto kong pagwakasan. Ilang minutes ko po ba? At 3 minutes ko po. Ito po, babasahin ko lang po itong nakasulat. Sa unang mga hari, chapter 17, ito yung sinasalaysay sa Biblia ang kwento ng isang balon, isang puyo, at ang kanyang maliit na anak. Wala siyang asawa, pero meron siyang maliit na anak. Siya ay napakahirap na mayroon lamang silang sapat na harina at mantika para isang pagkain, isang pagluluto ng pagkain. So walang namang pag-asa ang balon. Walang-wala na kasi siya. Nagplano siyang magluto at kumain ng tinapay at pagkatapos ito po kasama ang kanyang anak at intay na kanilang kamatayan. Ngunit pinadala ni Diyos sa kanya si Elias na propeta. Sinabi sa kanya ni Elias, kung lulutuin mo ang tinapay at bibigyan mo na ako ng makakain. Hindi ko sabihin ko sa pastora na po, sa gawain sa Diyos. Kaya ito kinagpay ng mga pastor na iba, upang bigay niyo kanyang panalangapin at lahat ng unang amin niyo kay pastor. Hindi ko sa simahan kong bigay. Hindi ko sa pastor. Ano po? At pagkatapos, sabi ko, hindi pagka bibigyan mo po na ako ng makakain, hindi maubos ang harina ng inyong mga. Ayon sa Biblia, ang babae ito ay sumunod sa modelo ni Abiel. Binigyan niya ng may pananampalataya ang kanyang sustansya. Kahit mahina yung sustansya niya, binigay niya yung buong sustansya niya. Ano po? Kaya huwag niyo sabihin, hindi kayo magaling, hindi kayo mahina kayo. Bigyan niyo yung buong sustansya niyo. Gagawa ng iba na ang Diyos. Hindi yung kakayanan niyo, yung kakayanan ng Diyos ang magdadala ng mga tao sa pananampalataya. Ano po? So, sabi nito, ginamit niya ang kanyang mga mata ng pananampalataya upang makita ang Diyos na nakatayo sa likod ng walang laman na baka ng harina at pagtuloyin ang kanyang mga palalakaya. Sa itunod niya si Elias, pinakain muna siya at ipinakalong sa kanyang lahat ng bagay na hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ang kanyang hindi naman po siya binigyan ng malaking bahay ng Elias o ng Diyos. Hindi naman siya binigyan ng bagong asawa dahil wala na siyang asawa. O hindi na nalalat ng asawa, o buhay na ng pamamaraan, magka-times kayo, paano magkaroon ng asawa. Ngunit ang ginawa ng Diyos upang matugunan ng kanyang pangunahing pangangailangan, yung need, yung basic need ay na pagkain magpakailanman. Ito po yung pahangyan. Ano po? So, reflection, ito po yung ating pag-uusapan sa complete, sa tamang panumpa po. Sa Tagalog po nilang papasahin. Ibinibigay mo ba sa Diyos ang natira sa iyong mga pinaghirapan? Yan lang ba ang pananampalataya na mayroon ka sa kanyang pangakong ibibigay? Kung mamumuhay ka sa pananampalataya, paano ito papakita sa iyong pagbibigay? Susundin mo ba ang halimbawa ni Abel o kay Cain? Paano ka nakadepende sa realidad ng kung sino ang Diyos? Paparangalan mo ba siya bilang Diyos sa parang ibibigay mo ang iyong oras at pera? Kahit po tumayo ang panalangin. Ang manangin Diyos, salamat po sa iyong pagpapahayag na dito sa aming serye that faith and finances. Sa unang bahagi na faith that is ang pananampalatayang nagbibigay. Piling namin ang Panginoon, patuloy mong tanggalin ang kaguluhan ng aming puso at kaguluhan ng aming isip. Maunawa namin ng maliwanag anong ibig mong sabihin dito. Ang ibig mong sabihin, hindi yung pananalapit. Hindi yung ibang bagay. Kahit tunay na mayaman ka, ang ibig mo ay buo namin ibahagi ang buhay sa iyo. At ang lahat na susunod. At ganoon din naman ang pangako mo sa mga taong nananampalataya ng bubuhay sa kanilang pagkikipag-utay sa iyo. Katulad ng mga tao sa Macedonia, binigay nila higit pa sa inaasahan. Buo. Katulad ng widow na binigay yung kanyang buo pagtatirang pera para sa iyo. Hindi dahil alam niya o iniisip niya, papalitan mo ito.
Ito'y nagpapahayag ng pag-ibig, pananampalataya at pagsunod. Turuan mo kami sumunod. Sumunod at sumunod sa lahat ng nais mo. To the full counsel of God, that we have faith in what you are doing in our life and what you could do to all of us. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ito. Turuan mo kami na patuloy mong hayaan namin maisubuhay ang tangal mo para sa aming buhay. At nang kami maging makakuhan sa iyong mga bilang iyong mga anak, na kami mayroong meaningful na pagpananatili dito sa lupa. At dahil doon, patuloy na ikilos na Michael, ulitin ko, Panginoon, hindi po sa aming nangyayari, kundi po ang buhay namin, isunod mo para sa iyo. Ang pagpapala ng Panginoon, ang pagkilos ng Banal na Espiritu, ang kanyang paghahayag ay patuloy na maganap sa buhay ng bawat isa sa amin, mula sa tunay na mensahe at dakilang hangarin ng Diyos na tayo mga tao nag-honor sa Diyos at tayo punong-puno na tagalakang magbigay, magpahayag ng pag-ibig at mula ito, lahat ng ito, sa patuloy na malagit ng kaugnayan ng bawat isa sa kanyang salita at sa pananalangin patuloy na dahilan kung bakit bawat pagkakataon naroon siya nangungusap at tayo makikipag-usap sa kanya. Ang papuri, pagsambat, pagdakila sa ngalan ng Diyos nating Panginoon, sa ngalan ni Jesus nating Panginoon ang ating sabi. Amen.